Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Usa ka tuig nga batang masuso patay human malagpot ug nalatayan sa truck. Fuel saving measures sa Cebu LGU gipatuman. Mga patay nga isdang tamban midagsa sa kabaybayunan sa Olango Island. Og propesyon sa pag-uma nga gibida sa usa ka estudyante sa Bohol gikabiliban sa netizens. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka tuig nga masusong babay human kini malatayan sa dump truck. Kung ngano atong siren sa report ni Fe Marie Dumabo. Dead on the spot ang kapin sa usa ka tuig nga masuso human nalatayan sa truck ang ibabaw nga bahin siyang lawas. Kini human siya malagpot, gikan siya gikugos sa 45 anyos niyang inahan, samtang sakay sa motorsiklo nga gimaniho sa 51 anyos nga amahan. Gikan sila sa barangay Tabunok ug padulong na unta mo pauli sa barangay Campo 4. Nahitabo ang insidente sa barangay Lagtang. Sa pakisusi sa Talisay City Traffic Police ug City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ug sa kuha sa CCTV sa dapit. Dasuta nga nagunong lang unta kining dump truck daplin sedan samtang nagpaabot nga pasudlon sa lugar din adunay gihimong road rehabilitation. Makita sa CCTV nga adunay pipila ka mga motorsiklo ang niagi sa dapit. Lakip na niini ang mga biktima. Apan sa pagtungod sa ilang motor sa truck, kadit lang kining natumba. Tungod sa impact, nalagpot ang masuso ngadto sa duol sa ligid sa truck. Ug niadtong tungura na timing ang pagsinya sa pag-abanti sa truck. Kana magud nga area is lugsongon nya dayon kurbada. So base sa atong nasayran nga may brake ang amahan, apan sa iyang pag-brake nadalin as na slide ang ligid sa motor hangtod nga sila nangatumba. Unya tungod sa impact nalabay ang bata kagikugos. Nyatong panahon na ang inahan is nagpa-breastfeed sa iyang anak While riding. while nagdagan. Nagunong ko. Di. Sa nagunong pa ko, nagsige ko lingi kay tagawang kay sakyan kay hapon man. Eh karon pag nami spatter, pag yung spatter nga larga, nini ko gaginot kay daghan man sakyanan. Karon paka nagkalit ma'am. Bago ko kabantay. Nadungga naman ako nagsinagitay ng maayo. Gidali sa pagtabang ang masuso apan tungod sa grabing kadaot siyang ulo. Gideklarar kining dead on the spot. Gipaubo sa drug test ang driver sa truck sa voluntaryo usab ginitahan sa otoridad. Nangayo siya og pasaylo sa pamilya sa masuso. May ko pasaylo labi na nato sa mga kaliwat to na suko gyud ba tungod sitwasyon ba. Ya, tong inahangamahan. May pasaylo mo ina ko to mga tuyo mga istasyon nga to. Sakit sa may. Ita. Ito pa na to. Ito yung may tabo. Nunod sa nahitabo, subling mipaybalo ang City Toda nga adunay balaod nga nagdili sa pagsakay sa mga bata sa motorsiklo. Makamata ang atong mga ginikanan, ilabi na gyud katong mga nagsakay og mga motorsiklo nga unta panahon nga di gyud nato kalikayan nga makadagit ta og mga bata. Labi na gyud og emergency, unta dugang pag-amping sa ilang pagmaneho. Doon natay existing ordinance way back 2012 nga nagdili gihapon sa mga bata nga musakay og mga motorsiklo. Ang pamilya sa biktima ang makigareglo ra sa driver ug sa kumpanya sa truck matud sa kapulisan. Uban ni Godfrey Relien, Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak. Gipagawas ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kamanduan aron sa pagdaginot sa krudo. Kini ang gitutukan ni Alan Domingo. Sa gilwatan nga Executive Order number 15 sa gobernador, gimanduan niya ang mga buhatan sa Kapitolyo sa paghimo og mga lakang aron makadaginot sa fuel supply. Kung dili kinahanglan, limitahan una ang travel. Pasumitihon usab ang matagduma sa mga opisina ug plano kung unsay gamitan sa ilahang mga travel. Ang lakang sa Kapitolyo adunay kalambigitan sa netubong tensyon karon sa Middle East diin na panglantawan nga makaapekto kini sa global fuel supply. Gibutang sa iyo ni Gov nga ilimit nato ang mga biyahe lang opisyal sa mga sakyanan sa lalawigan sa Sugbo
Unya ang atong EOSAD naka-state dito nga walay labot ang atong mga hospitals. Ang ato ang disaster kay di man nato maunsa ni matagna unya nga niining mga panahona na ay moabot nga mga kalamidad. Samtang mutabang usab ang provincial government sa mga OFW nga maepektuhan sa kagubot sa Middle East. Nakig-alayon sila sa OWA alang sa mga sugboanong ma-repatriate aron mahatagan sila og ayuda samtang nagpaabot nga makabalik og trabaho. Ang ayuda gikan sa Kapitolyo lahi sa 20,000 pesos nga financial assistance gikan sa OWA. Ang ato ang provincial social welfare natay mga assistance nga mahatag unya ongoing man sad na ang ato ang skills training sa in partnership with TESDA. Layo man ato ang sidlakan apan buot lang makasiguro ang Kapitolyo nga matimandayon ang panginahanglan sa mga sugbuanon gumikan usab sa epekto sa gubat dito sa Middle East. Aron masiguro nga stable ang presyo sa mga nagunang palaliton, miumol ang Cebu Provincial LGU ug Price Monitoring Council uban ang DTI Provincial Office. We set up already a communication team to do price monitoring sa Tibuo Province of Cebu. And then mo submit sila og report kung unsa ang status. Sa pagkakaroon, gipadayag sa mga opisyal sa Kapitolyo nga aduna pay igong supply sa mga basic commodities ilabi na sa bugas sulod sa 2 ka buwan. Nanginaot sila nga mahumana ang tensyon sa Middle East aron dili makaapekto sa panginabuhi sa mga sugbuanon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napadpad ang mga patay nga isdang tamban sa Baybayon sa Barangay Tinggo sa Olango Island, Lapu-Lapu City. May unsay lakang nga gihimo karon sa taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR 7 subay niini nga insidente. Ses magtulo ka adlaw nang nabantayan sa mga mangingisda sa Barangay Tinggo, Olango Island ang mga isdang lupoy o tamban nga nangamatay. Ang BFAR 7 sa ilahang bahin gikatakda usab nga mobisita sa dapit ug mga adlaw aron mohimo og investigasyon sa hitabo. Man kayo daghan, maduhan na ni kaadlaw, ayel. Sa video nga kuha sa usa sa mga residente sa Barangay Tinggo, makita ang mga patay nga isdang lupoy o tamban nga nadagsa sa kabaybayunan. Adunay uban nga buhi pa apan daw nangabangog na o himatyon. Matod ni Tinggo Barangay Captain Odi Flores, posible nga resulta kini sa kainit sa panahon. Murag dili na siya normal, ma'am. Murag ubay jud ang anod. Pero ang uban buhi lagi, ma'am. Ang uban patay. Ano bang bangog-bangog lang ba? Adunay fish sanctuary sa Barangay Tinggo, diin lakip ang maong mga matang sa isda sa kanunay nilang masigpatan. Apan matod ni Kapitan Flores, higpit nilang gidili ang pagpanagat sa dapit. Kay kining amo, ma'am, anang gisantuary mga namo, wa may managat sa tungod sa amo. Dagan ang isa sa amo. Dali dunay maatin mugpukot among badlungon. Ubay-ubay sa mga residente sa Barangay Tinggo ang nanguha sa napadpad nga mga isda ug ila kining giluto. Nakakuha diri ma'am taga-amo, ilang giununan, ilang pong bitso-bitso, sila na kanang butang na harina. Bitso-bitso, nakasuwa din, ma'am. Kaya makakuha magkagura ka kalti. Nakasuwa mo din, ma'am. Wala problema, nangaon ng mga tao. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 7 dili pa makahatag og tatawng tubag kung unsa ang posibleng hinungdan sa kamatayon sa maong mga isda. Gawa sa mga sample sa mga patayng isda ang asusihon sa BFAR 7, mupahigayon usab sila og water analysis sa dapit. Para lang ma-eliminate na itong dynamite fishing or to determine whether it's caused by dynamite fishing. So tomorrow we will also conduct fish examiner na lang. We have to investigate also the surrounding area. Probably na establishment diha nag-release og effluent diha that may cause those organisms to die. Gipadaplin hinuon sa BFAR 7 ang mga pagduda sa uban nga ang astronomical events sama sa total lunar eclipse ang usa sa hinungdan niini. They have adapted to that kind of environment. So ang lang magid sa mga organism sa ocean, kung asa ang food dito gid na sila. Kung asa sila pwede mag-breed dito sa na sila.
So if they can detect any kanang unusual or earthquake ana, so muhawa ra man po na sila. Kahinumduman, February 11, 2024, nidagsa usab sa Barangay Tinggo ang daghang mga isdang lupoy apan pulos kinibuhi. Ses bisan kun wa pay advisory gikan sa BFAR 7 mahitungod sa kahimtang sa kadagatan diha sa Olango Island. Awhag sa BFAR 7 ngadto sa mga residente nga likayan lang una ang pagkaon sa maong isda. Ses, Dagang salamat, Luan May Rondina. Gawa sa produktong petrolyo, misaka usab ang presyo sa bugas sa kamerkaduhan sa Mandawi City. Matod sa mga manindahay, napugo sila sa pag-aumento sa presyo tungod usab sa aumento nga gipatuman sa ilang mga supplier. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Wa pa kuno ang tensyon karong bag-o sa Middle East dunay pagsaka sa presyo sa pipila ka basic commodities sama sa Mandawi City Public Market. Matod sa mga manindahay o bugas, buwan sa Pebrero dihang nakasinati na sila og pagsaka sa presyo. Nga anaa sa 200 ngadto sa 300 pesos ang dugang sa presyo matag sako nga gikan sa ilang supplier. Sama nining sa usa ka premium milled rice nga tag 3,200 na ang sako. Presyo pa sa supplier. Mudugang paniini ang mga retailers. Nag-anak-anak man siya o saka. Okay. Niya, wala naman naman. Oo. Amo na lang gid nga. Kung say increase ako katiga, supplier na mo, masaya mo ang sundo. At kami ubos na sila sa kilo saka. Increase na gid. Mabantayan na ang pagsaka sa presyo sa lain-laing klase sa bugas nga kinilo. Ang red rice, lakip sa taas ang pagsaka nga miabot na sa tag 70 pesos matag kilo. Bisan ang mais, sama nining numero 16, taas usab ang aumento. Kung sa una kapin sa 30 rang presyo, karon mapalit na sa dulan 50 kada kilo. Aminado ang pipila ka mga customers, apektado ang ilang budget sa pagkaon, subay sa aumento sa bugas. Minto gid. So, ang budget, kumusta? Budget ni pamilya? Naging budget gani. Mapiktuhan good. Oh, picturean gid. Siguro na lang mga bata, sir. Okay, para? Para makuanta baka nang makasubsib. Mga bata na siguroon. Kita, mas kaon lang tag pan. Imo ma'am, nakabantay ka nganing mahal? Kung mga klase ng bugas ang paliton ron? Tanan. Isugo ram sa kuan ni. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Hayan makatabang sa Lapu-Lapu City Police sa monitoring sa peace and order situation sa Dakbayan ang duha ka mga bag-ong drone nga gidonate sa mga pribadong individual nga milangkob sa Lapu-Lapu City Police Advisory Council. Kaganiha formal nga gipahigayon ang pag-turnover sa duha ka mga drones, lakip na ang usa ka bag-ong police outpost nga gihatag usab sa Lapu-Lapu City Government. Dugan sa maong kalihukan ang blessing ug turnover usab sa unom ka mga L300 vehicles nga gitagana sa Barangay Basak, Barangay Mayor's Office, Clean and Green, City Mayor's Office, PIDEA ug Lapu-Lapu City Hospital. Wala na ibutyag sa LGU ang kinatibuk ang gahin alang niini apan mato ni Mayor Cindy King Chan ang pondo gikan sa supplemental budget. Ato magungsoya na kanang within the budget kita ba or within atong available funds. Di ta mo budget og more than what's the income of the city. Napakalaking tulong po sa atin ang drones, of course, especially during malapit na yung ASEAN natin, so it will help us lalong-lalo sa maintenance ng monitoring ng natin ng current situation. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nasakmit ang 6.8 million pesos nga balor sa gituho ang shabu gikan sa usa ka habal-habal driver sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City atol sa bypass operation. Mulupyo sa Kandulawan, Talisay City ang 26 anyos nga dinakpan. Kinsa nakuhaan og duha ka mga puto sa gituho ang shabu nga mitimbang og 1 ka kilo. Mato sa spokesperson sa PIDEA 7 nga si Lea Alcantara, magpabalhin-balhin og lugar ang maong suspitsado sa matag transaksyon niini.
Migawas ang pangalan sa maong suspitsado human sa bypass operation nga gilusad usab sa PDEA 7 ni atong Pebrero 27. Nasubay na usab sa mga otoridad ang source sa illegal nga drogas sa dinakpan. Iyahang i-declare nga balabal driver siya pero based sa ato ang information nga nakuha sa atong team, kani gyud ang paghatod-hatod niya og dangerous drugs ang iyang main source of income. Nagpadayon ang pagpalapad ug pagpalawom sa sapa sa Mananga River sa Talisay City. Samtang gilugwayan og 3 ka buwan ang mga residente nga anaa sa Tent City sa Barangay San Roque. Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Sa pagpalapad ug pagpalawom sa Mananga River nga nagsugod sa bukana sa sapa sa may Barangay Biasong ug Dumlog, niabang ang Talisay City LGU ug mga heavy equipment. Mato di Mayor Samsam Gulyas, kini aron matuman ang tambag kanila ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kinsa subling miduaw sa lugar netong Enero 27 ning tuiga. Aron sa pagsusi sa mga lugar nga gibahaan atol sa bagyong Tino niadtong hinapos sa 2025. Actually, ang city na gyud nagkuha og equipment na makatabang para madredge ang sapa and matambak siya sa mga areas na kanang no build zone na. So makita na sa San Isidro karon manandum ang Dumlog area hapit na nahuman ug ang San Isidro area ug ang Lawaan Dos mao na nagidredge karon. Kami mo'y mukuha sa equipment then among gipa supervision ni DPWH kay sila may kubaon sa on pagdredge ug asay pangbutang. Target sa LGU nga mahuman ang pagpalawom ug pagpalapad sa sapa sa dili pa magsugod ang tinguwan. Samtang kiningkapin sa usa ka gatos ka pamilyahan nga temporaryong nanimuyo dinhi sa Tent City sa Barangay San Roque sa Talisay City. Sugod nitong Disyembre sa niaging tuig, ang gilugwayan pa og dugang 3 ka buwan nga makapuyo sa dapit. Kini samtang nagpadayon pang LGU sa pagpangita pa og dugang relocation site alang sa mga biktima sa bagyong Tino. Dire ginina ang taga Tent City sa San Roque because they were concerned na 3 months lang. Right now, we extended it under the local housing board na gipass last week. We extended it to another 3 months, hopefully to find more areas. Kinanay mga relocation sites ang uban, pero magkuwang pagyud. Uban ni Cleofer Lumayag ug Godfrey Rilien. Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nadakpan sa kapulisan ang self-confessed gunman sa usa ka konsehal sa Barangay Sawang Calero atol sa drug bypass operation sa Barangay Calamba. Ang kinatibukang detalye sa report ni Alan Domingo. Human sa 2 ka buwan, nahuglag yun sa kamot sa mga otoridad ang 26 anyos nga lalaki. Kinsang itumbok nga may pusil patay sa Barangay Kagawad sa Sawang Calero dakbayan sugbo ni atong Enero 3 nining tuiga. Si Gelvin Manzanero ang gitumbok nga gunman sa krimen. Kauban niya ang laing 3 pa ka mga lalaki nga una nang nadakpan ug napasakaan og kaso. Yang ko ni Manzanero nga bugti sa 90,000 pesos nga suhol gikan sa wa niya panganli nga drug personality. Iyang gipusil patay si Barangay Councilor Ramon Diamante. Si Diamante aktibo sa kampanya bantok sa illegal nga drugas nga naligsa niya ang usa ka personalidad kinsa mikuha sa serbisyo sa gunman. Yang ko ni Manzanero nga gipusil niya kaduha sa ulo ang biktima gamit ang 45 kalibre nga armas. Dugang niya nga kung nasayod pa kuno siya nga konsehal di ay ang target, dili niya kuno ihinayon ang pagpatay niini. So kumpleto na ni sila, gunman, driver, ang driver sa motor nga iyang gisakyan, ang middleman katong kuan og ang tag-iya sa motor mismo kay ang motor habal-habal man ni. Suhol ra ba? Sugo ra. Sugo ra ka? Pangano man kuno? Kay ang kuan lagi asset ko to. Mga istorya ba asset. Niya ako nanganglan sa kwarta mang nabuhat doon ako. Mga ilang pasensya nila. Nadakpan si Manzanero sa kapulisan sa laing kaso paghupot og iligal nga drugas nga mitimbang og kapin sa 60 gramos nga nagkandidad og 408,000 pesos. Ato sa gipahigayang bypass operation pasado alas 5 kaganinang buntag sa Sitio Almisin, Barangay Calamba, Cebu City, di nakuha usab gikan kaniya ang 45 kalibring armas ug mga bala. Involved man sa siya sa pagpamaligya og drogas. So through the efforts of Police Station 6 ato ang lead unit na to ani gipangaluhan ni Captain Reyes. Gipagitan yung pagi unsaon paglor niya nga mapagawa siya lungga which is mao to gitransact siya og drogas.
Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagpositibo ang unom ka mga e-bike driver sa Talisay City human ipaubos sa drug test isip rekisito sa renewal sa ilang franchise. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo? Gisugda ng drug test sa miaging simana diin sa 13 ka barangay nga adunay mga nagbiyahe nga e-bike driver sa Talisay City. Tulo na ka mga barangay ang napaubos sa drug test. Ang Dumlog, Biasong ug Puok. Sa kapin sa 1,000 ka mga e-bike driver sa maong tulo ka mga barangay. Unom kanila ang nagpositibo. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga 19 anyos ang labing batanong e-bike driver nga nagpositibo sa drug test. Samtang kapin sa 60 anyos o senior citizen na ang labing idaran. May report na nato ang atuang City Health Office nga doon na joy usa ka barangay, no? Nga doon ay usa ka barangay nga doon na joy unom ka buok na positibo. Gi-advisean kini sila nga mo undergo og drug rehab before una hatagan sila og clearance gikan sa ato ang mga doktor. Karong simana hangtod na sa sunod simana, ipaubos sa drug test ang mga e-bike driver sa laing napulo pa ka mga barangay. Human sa road safety seminar, ipaubos sila sa medical check-up ug drug test. Pipila lang kini sa rekisito aron ma-renew ang franchise sa e-bike nga mulungtad lang ning buwan sa Marso. Giklaro ni Tumulak nga gikinahanglan gyud ang drug test ug road safety seminar ug physical exam aron masiguro nga malikayan ang disgrasya ug luwas ang kinabuhi sa mga pasahero ug sa ubang mga tao nga anaa sa kadalanan. Huwag gitugutan gyud nga mga driver or operator nga hatagan og registration labi na gyud og mapositibo sa drugas. Himuon po ni siya pinagi sa pinakalit. Unya doon na po'y adlaw og unsa ra kang adlaw pwedeng magpa-drug test kung physically fit pa sila nga mo drive og manag-iya og e-bike. So pinagi unya sa maong medical check-up ma-confirm na to. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gibuksan atong Domingo ang Regional Athletic Association meet sa Leyte sa Baybay City, Leyte. Nagtigi na sa lain-laing sporting events ang dulaan sa 8,000 ka mga student athletes sa Eastern Visayas. Mulungtad ang kompetisyon sa 13 ka mga delegasyon sa rehiyon hangtod karong Sabado, March 7. Gitambungan kini sa mga opisyal sa DepEd, LGUs, mga coaches, tournament directors, mga ginikanan, mga atleta ug bisita usab si Cebu Governor Pam Baricuatro. Gimugatan sa gobernadora ang kamahinungdanon sa disiplina, leadership, resilience ug sportsmanship. Gidugang usab sa DepEd nga ang regional meet dili lang kompetisyon kay higayon kini para ipakita ang panaghiusa ug holistic development sa mga partisipante. Nagpasalamat usab ang DepEd sa abag sa mga LGU sa maong aktibidad. Sa wala pa ang opening sa Iviraa, gihatagan sa Ormoc City LGU ang kapin sa 600 ka mga student athletes ug bagong uniforme, ingon man mga sapatos. Tumong nila nga mapalig-on ang moral sa mga estudyante nga ipakita ang ilang katakos sa nagkalain-laing sporting events. Kinahanglan inyong dadon ang maayo nga pamatasan, pero hinumdumi nga inigsod sa ring, inigsod na sa competition, gira na. So dili mo maikop nga inyong pildihon ang angay ninyo pildihon. Klaro? It has been over a decade since we last hosted this event. Having this opportunity to welcome and serve our region's finest athletes is both a challenge and an achievement for our city. Samtang ang Negros Island Regional Athletic Association meet kun niraam opisyal nga gibuksan sa Bacolod City. Kapinsa na po kalibo ka mga atleta gikan sa lalawigan sa Negros Occidental, Negros Oriental ug Siquijor ang nagsangka sa paugnat sa kusog. Ang kalihukan giorganisa sa DepEd NIR region nga mulungtad hangtod sa March 6. Ang mga mananaog maoy morepresentar sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. 12 ka mga delegasyon karong tuiga ang misalmot. Diin usa ka delegasyon ang Siquijor ug 7 ang gikan sa Negros Oriental Division. Mitambong sa Tigom ang mga gobernador sa NIR.
Gold, silver, bronze, nagyapunta yun sila. Same as. Congratulations to all the 12 contingent that will participate in the 2026 NIRA-AM. And we wish all the athletes well. I hope they perform to the best that they could for if they wish to represent Negros Island in the next palarong pambansa. Miulbo ang sunog atol sa ikaduhang adlaw sa Fire Prevention Month sa Sitio Tambis, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sa sunog pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Diin giingong nagsugod sa panimay sa usa ka William Abella. Naugdaw ang siyam ka mga Pinoyanan nga nakaapekto sa 22 ka mga pamilya kung 70 ka mga individual. Walay gikatahong naangol o nakala sa maong sunog. Giimbestigahan pa sa Cebu City Fire Office ang hinungdan sa maong sunog nga nagbilin og gibanabanang 1.3 million pesos nga danyos. Mag-abli niya, mura ko na nahug, yung yabian, kayo naman. So, tungod kay mga light materials, dali kay ni ulbo ang kayo. Ani ay pampa good vibes mga kapuso, sagad sa mga tinunan, mangandoy gayud nga makalampo sa pagtungha, makagraduate sa kolehiyo ug makaangkon og maayong trabaho o negosyo. Apan lahi kining usa sa mga tinunan sa grade 12 sa Mayor Pablo O. Lim Memorial High School sa Marawis, Valencia, Bohol, kay atol sa Career Guidance Program ni atong February 20. Inay formal attire ang iyang gisulob, attire na hinuon sa usa ka mag-uuma nga maoy nakapalahi kaniya. Gihulagway sa uploader sa video nga si Yus Cooper Honey Igagamaw nga magarbuhong ipakita ni Renz Dalagdagan ang panginabuhian sa iyang mga ginikanan nga maoy iyang nadak-an ang pagka mag-uuma. Alang kaniya, ang mag-uuma dili angayan ikauwaw. Inay gani angayan kining ikapasigarbo isip usa ka noble ug honorable profession tungod sa kadako sa natampo ni ini sa nasud. Alang kaniya, ang mga mag-uuma maoy mga real-life hero tungod kay sila ang naningkamot nga may masawang pagkaon ang mga talad-kananan sa matag pamilya. Gihatagan o gibugaton sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Subo ang pagbahig sa basura kun waste segregation ug katong mahabilin nga basura nga maoy ibala sa waste to energy. Kini ang nakatuna ni Mayor Nestor Archival atol siyang pagsita sa Japan ning bag-uhay lang. Wala pa hinuon mo detalye ang mayor mahitungod niini sanglit gikatakda pa ang pagpahigayon og waste summit sa sunod semana. Kauban ang ubang mga LGU ug ni Governor Pamela Baricuatro. Matud sa mayor nga ang problema sa basura dili lang sa dakbayan sa Sugbo, kundi apil sa ubang mga urban cities ug mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Gidugang ni Archival nga mahatagan og kasulbaran ang suliran sa basura kung moabag usab ang katawhan. Atong nakatunan nga it should be number one, segregation is very important sa household. Okay? Then second one is katong dili na gyud magamit mo toy ibala nato sa waste to energy. Mas ipasayo pa ang pagpatuman sa curfew hours alang sa mga minor de edad sa Mandawi City. Na-file na sa City Council ang amendment sa curfew ordinance. Gikan sa alas 11 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Planong himuon kini nga alas 10 sa gabi. Pinaagi ni Iti, makalikad ang mga bata sa kagubot sa kadalanan. May konsulta usab ang konseho sa DepEd kabahin ni ini. Ug napahibaw nga alas 9:30 sa gabi ang pagpamuhi sa mga estudyante sa Night High School. Napasar na sa first reading ang maong amendment sa City Ordinance ug giduso pa sa mga komitiba. Kay di man ingon anak kagrabe ang situation involving minors, but right now is totally different scenario. Kung na klase up to 9:30 magina pinakakuan. So napa siya time makauli, 'di ba? O niya ipa-present ng pod in case ang yang ID na siya klase. Masayo, mas the better, no? Kaya unsa pa may rason sa minor nga napakasaan alas 11. Mga uli sila sayor, makatuon sila. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.